won that. Yeah. I thought he won. Manny won 7-5. That was clearly a Manny win. That wasn't Pacquiao. That wasn't bad. The way Manny looked, I think a lot of people want to see Manny back again. Oh, he looked scared as bro. Yeah, he felt something. But yeah, you know, that old man is strongest. Thing left to prove, and yet he wants to continue to not only inspire but prove to everyone and himself that he still has what it takes nearly a quarter of a century into his professional career at the best weight class in the sport. No matter if he beat Barrios or not, still Rolly Pacquiao. It's next for Rolly Romero. Manny Pacquiao. Does Pacquiao get through Barrios and get the WBC welterweight championship? None of that matters. I'll still fight him. What happened to that fight, Rolly? I want a Hall of Fame on my wrist. You know, at the age of 40, you become slow and it's kind of a challenge to myself that to prove something. Saying things like Pac-Man is back. All I can say that Pac-Man is back and the journey will continue. At this point of his career, Manny should go out fighting whoever he wants to fight. He deserves it. Yeah. He's gonna be a world champ for a long time. He's gonna get some more champ. He'll get them all. He'll fight the biggest. I heard they want me to fight Pacquiao next. Make some noise. Oh. I'm not predicting the fight, but I will do my best to do the same with my last fight. What you really meant to say, man? That's a shit. He gonna really this boy up. I mean, send him back to the hood, knock him the out, change his life. He gonna see about 6 different Pacquiao in the ring that night. I can't write Manny completely off because he's Brady-esque to me. It's like what I said about Tom Brady falling off the cliff. I do think Tom Brady's in decline. But when you're falling from here, boy, you got a lot of room. So Pacquiao is falling from such heights that he's still better than most. He's a tall, lean guy, but he fights like a shorter guy, and he's there to be. To watch a 40-year-old man be victorious in that ring on that night, he is inspiration to many, including myself. I'm inspired right now. I'm just inspired to beat him up. One of the great performances in the history of not only this sport, but all of sport. Next for Rolly Romero. Manny Pacquiao. Does Pacquiao get through Barrios and get the WBC welterweight championship? None of that matters. I'll still fight him. What happened to that fight, Rolly? I want a Hall of Fame on my wrist. I don't pick my opponent. I don't, you know, I fight them all. He says you're his legacy fight. What? Rolando, he says you're his legacy fight. In terms of that fight, I don't hate it. I think the buildup will be great. Mario wasn't the most marketable guy in terms of doing interviews and selling the fight, but Rollies, dude, that guy can sell. Undefeated WBO welterweight world champion na si Devin "The Dream" Haney, pwedeng sunod na makalaban ni Manny Pacquiao sa susunod na taon. Pagkatapos nga pong manalo nitong si Devin Haney dito sa kanyang nagdaan na laban, na kung saan po'y nagawang manalo nitong si Haney at makuha ang WBO welterweight world title belt dito sa kamay ni Brian Norman Jr., ay kaya naman po isa na itong si Devin Haney sa mga sinisilip na pwedeng makalaban po ng ating pambansang kamao at 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao sa hinarap. Lalo pa po at itong si Pacquiao ay nasa top contender sa WBO welterweight world title belt na hawak-hawak ngayon itong si Haney. Si Devin Haney ay isa po sa mga disipulong boksingero nitong si Floyd Mayweather Jr. na kung saan ay isa ito sa mga gumagamit ng kakayahan ni Floyd Mayweather Jr. na kung tawagin po ay Philly Shell o mas kilala bilang shoulder roll defense. Di alintana na mag-amang Devin Haney sa kung sino mang dekalibreng boksingero ang haharang sa pagdaraanan ng kanyang anak dahil sa naniniwala sila na kayang-kaya ng kanyang anak tapusin ang lahat ng boksingero dito sa 147 pounds welterweight division. Kahit pa ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao na ngayon ay pwedeng makalaban ni Haney. Pero kahit na ganoon pa man mga idol, hindi pa din naman po nawawala sa listahan ni Pacquiao ang WBA welterweight world champion na si Rolando Romero.
at itong undefeated legendary boxer na si Floyd Mayweather Jr. Pero para sa akin po kasi mga idol, ay si Devin Haney at Rolando Romero lang po talaga itong pwedeng makadagdag sa legasiya ni Pacquiao. Dahil sa kung matatalo po ni Pacquiao ang isa sa dalawang kampiyon na ito, ay mabubura po nitong si Pacquiao ang legasiya na kanyang naitala, at ito ay ang pagiging the oldest welterweight world champion at makagiba ng isang undefeated na kampiyon bago tuluyang bitawan ang kanyang mga gloves. Ngayon mga idol, ano sa tingin nyo? Sino kaya ang pwedeng makalaban ni Pacquiao sa kanyang pagbabalik sa boxing? Si Devin Haney ba? Si Rolando Romero o ang mailap na si Floyd Mayweather Jr.? At bago po natin masaksihan ang pagbabalik na laban nitong si Pacquiao, ay may ihahain mo na po ko na laban sa inyo. At ito na nga po, ay ang kauna-unahang pagdedepensa ni Pacquiao sa kanyang titulo, na kung saan ay ang kanya pong nakalaban ay itong si Jorge Julio. Sa round 1 pa lamang mga idol, ay maaga pong bumabato ng madidiin at kaliwang suntok itong si Pacquiao. Gusto agad itong si Pacquiao na makuha ang face ng kanilang laban sa pamamagitan ng maagang pagbabato ng malakas na suntok. Lumalagitik po sa katawan nitong si Jorge ang lakas ng bawat patama ng mga suntok nitong si Pacquiao, na naging dahilan mga idol kung bakit napunta kay Pacquiao ang round 1 ng laban. Well, I can't imagine anyone fouling me when I were fighting that. Just trying to get Pacquiao ready to be more protected this time, perhaps. Freddie says he would like for Pacquiao to learn the fouls yesterday. I wouldn't be surprised if Julio tries to do the same doggone thing. Thoroughly, and I think Pacquiao has already gotten some of Julio's left-hand counter. That many times mean I like get one back, so this must be a real good kid. Big left hand by Pacquiao. Maybe biting off something more than you can chew, but Julio has a lot of knowledge and a lot of craft. When you come up to 122 from 118 and you get Manny Pacquiao in your third, Julio has got a concerned look on his face. Sometimes the first couple of punches might rock you, but then you taste the power and sort of get used to it, right, Bobby? Well, you know, there are times I countered by a nice left-hand counter by Julio. Oh, big left hand by Pacquiao. And you got to see what a big hitter Pacquiao wants to be. Throws every punch with the grip. So much more. Pacquiao with a body shot after missing with the wild. But if you get caught one of those and you're not looking, I'll tell you what, your legs come right out from under you. They catch you looking, boy. And there's a low blow. So already an elbow and a low. Pacquiao. Put your hands. Put your hands. Aggressive intentions. Julio, a little bit more of a change-up artist, and holding his own now. Punch that hard as Pacquiao is. Takes a lot of energy to start those punches. Oh, that's a huge left-hand shot. And the right-hand shot. No knockdown. Don't pull him down, Manny. As I was saying, you play the case. you have to make those punches. It's something. Body shot by Pacquiao. Julio seems a little bit flustered by Manny's power. And the first round comes to a close. No, it's okay. It's okay. Stomach, it hurts him. Come on, keep punching. Sa ikalawa ng round mga idol ay dito po magugulat ang lahat dahil sa pinabagsak nitong si Pacquiao ang boksingerong hindi pa po nararanasang bumagsak sa laban at matalo sa pamamagitan ng knockout. Okay, Manny. Now here, I want you to use the jab a little bit more. Okay? All right. That you gotta be smart. You know, make sure be first. Okay? You hit him on the bottom. Another straight left hand by Pacquiao. Thus the call of no knockdown when Julio went to the canvas. Now round two begins. And you heard Julio's corner saying, hit him in the belly. And down goes Julio. It was a perfect execution of what he was told in the corner. Double jab and throw the left hand. He did it. Look what we see. The kid listens. Hey, come to me. Bueno. No 3 knockdown rule in effect. I think Julio's going to have trouble finishing this round. I really followed him with the left hand. He did it twice in a row. In the second one, dropped Julio.
This is some prospect, Bobby. To me, he's every bit as exciting as Prince Nassim Hamed. He really is. He can punch. He can take a punch. He's aggressive. And he loves to fight. Okay, box. Freddie Roach told him to go in behind the double jab and Trying to fight his way back. A little grabbing and holding might be the thing to do. Pacquiao's just getting ready to swing away again. And Bill Clancy's seen enough. Devastating second round TKO for Manny Pacquiao. What a comeback from the misfortune. Itinigil na ng referee ang laban dahil sa makikita na luray-luray na itong si Jorge Julio. Sa laban na ito ay hindi po pinagpawisan si Pacquiao pero nadurog ng husto ang kanyang kalaban. What a comeback from the misfortune of San Francisco. Ladies and gentlemen, referee Bill Clancy has to step in and call a halt to this bout. The official time, 1 minute, 9 seconds of round number 2. The winner by TKO victory and still the IBF Junior Featherweight Champion of the world, Manny the Destroyer Pacquiao. Ngayon mga idol, isunod naman po natin ang isa sa hindi malilimutang laban ni Pacquiao na kung saan po yung nakalaban ni Pacquiao ay ang isa sa pinakamalakas na kampiyon noon sa 147 welterweight division ng kanyang kaharapin, ang mas bata noong kampiyon at may hawak ng WBO o World Boxing Organization welterweight world title belt na si Jesse Vargas. Itong si Pacquiao ay nagbalik sa kanyang pagre-retiro dahil sa na-miss di umano niya ang boxing. At sa kanyang pagbabalik ay agad-agad po nitong sinagupa ang kampiyon na si Jesse Vargas. I'm happy to be back. I feel lonely and sad when you are thinking you're not longer active with the sport of boxing. You know, I want to box, I want to continue because Sa laban na ito mga idol ay maraming naniniwala na hindi na kaya di umano nitong si Pacquiao makipagsabayan sa mas batang kalaban. Lalo pat itong si Vargas ay nasa kanya na ngayong kapanahunan na kung saan ay nag-uumapaw ang kumpiyansa ng kampiyon na ito na kanya di umanong tatalunin lamang sa laban ang 8th Division World Champion na ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Let's come out victorious and to show that I'm the best in the welterweight division. What have you done to prepare for Manny? What have I done? What have we done? My team and I have prepared tremendously in a great way, and we look forward to performing well because that's what we work for. You know, and this November 5th, this Saturday night, tomorrow night, we're going to give the fans a great performance. And we plan to come out victorious. We worked hard for it, and we have no doubt that that will be the outcome. Walang kaalam-alam si Vargas na hindi pa rin nawawala ang bagsik nitong si Pacquiao. Kaya naman po yung mararanasan ng kampiyon na ito ang pagkatalo na hindi niya pa nararanasan sa kanyang talang buhay. Kaya naman ay huwag po natin patagalin pa at sabay-sabay po natin ngayong panoorin ang highlights ng kanilang buong naging sagupaan. Sa unang round mga idol ay medyo po nagiging maingat ang ating kababayan na si Pacquiao dahil sa aminado itong si Pacquiao na malakas din itong kanyang kalaban. Kaya naman binabasa at kinakapapa ng ating kababayan ang lakas at diskarte ng kanyang kalaban sa pagbato ng suntok.
Sa pangalawang round mga idol ay medyo bumibitaw na ng matinding suntok si Pacquiao. Gusto ni Manny Pacquiao na makakuha ang round 2. Kaya lamang kasi ay desidido ang kampiyon na si Jesse Vargas na makuha ang face ng laban. Pero hindi niya inaasahan ang mangyayari dahil sa lalagapak pala ang kanyang puwetan sa lakas ng suntok na pinakawalan nitong si Manny Pacquiao. Sa pangatlong round mga idol ay animoy hindi bumagsak ang kampiyon na si Jesse Vargas dahil sa parabang siya pa ang naging mas agresibong boksingero sa round na ito na nagpapakawala ng mga matinding suntok sa ating kababayan. Di naman hinahayaan ni Pacquiao na mangyari ito. Kaya naman malalakas sa suntok din po ang pinakawala ni Pacquiao kung saan nga ay nagsimula ng maglaro ang ating kababayan. Sa round 4 mga idol ay hati na ang naging scorecards ng dalawa dahil sa parehas po kasi silang dalawang nakapagpapatama ng malalakas sa suntok. Pero ang round na ito ay binigay po kay Jesse Vargas mga idol dahil sa may isang kanang malakas sa suntok na naipatama itong si Jesse Vargas sa mukha ng ating kababayan.
Sa round 5 mga idol ay punong-puno na ng aksyon ng laban na kung saan nga po ay nakikipagbunuan na si Pacquiao sa kanyang kalaban. Hindi naman basta-basta nagpapadaig itong si Jesse Vargas dahil sa agad-agad po kasi itong bumabato ng maraming suntok sa tuwing pumapasok na sa kanyang depensa ang ating kababayan. Sa round 6 mga idol ay naging maingat na si Pacquiao sa pagpasok sa depensa ni Vargas. Napag-alaman na po kasi ni Pacquiao na medyo malakas din talaga ang mga suntok nitong si Jesse Vargas na nagagawa siyang mayanig kung saan ay nawawala ang kanyang balanse. Kitang-kita po dito kay Jesse Vargas ang style nitong si Juan Manuel Marquez na kanya lang naman pong pinaggayahan na estilo para talunin ang ating pambato. Sa round 7 mga idol ay minungkahi na po ni Coach Boboy Fernandez na hindi dapat matakot si Pacquiao sa pagpasok sa depensa nitong si Vargas sapagkat hindi nga naman daw ito isang counter puncher katulad nitong si Juan Manuel Marquez kung saan ay gumaganti nga lang naman daw ito ng suntok sa tuwing kanyang nararamdaman ang pagpasok ni Pacquiao sa kanyang depensa. Kaya naman ay nagsimula muli ang bagyo mula sa ating pambansang kamao.
Sa round 8 mga idol ay bahagya na pong sumasara ang kanang mata nitong si Jessie Vargas sa diin ng mga patama ni Manny Pacquiao. Hindi na mabasa-basa ni Vargas ang lokasyon ng mga pinanggagalingan ng mga suntok nitong ating kababayan. Kaya naman ay bara-bara na ang Jessie Vargas sa round na ito na sumusuntok na lamang sa hangin. Ito'y dahil sa pabago-bago ang estilo na ginagawa ni Manny Pacquiao. Sa round 9 mga idol ay dahil nga sa hindi natural ang estilo nitong si Vargas na ginamit sa laban na ito, ay kaya naman lubos na nahihirapan siyang makipagsabayan kay Pacquiao. Inakala ni Vargas na sasapat ang estilo nitong si Dinamita Marquez para pahirapan itong si Pacquiao. Pero hindi po umiepektibo ang estilong ito na naging dahilan kung bakit hindi po magawang makatama na ni Jessie Vargas sa malikot na si Manny Pacquiao. Sa round 10 ay gustong-gusto ni Vargas na mag-deliver ng pressure. Kaya lamang ay hindi malaman-laman itong si Vargas sa kung papaano niya nga ba ito maisasagawa. Dahil sa hindi kasi basta-basta nagpapadikta na lamang sa laban ng ating kababayan na si Manny Pacquiao. Kaya naman po sa laban na ito ay nagbistulang bata na si Jessie Vargas na sumusuntok ng wala sa anggulo.
Sa round 11 mga idol ay hindi na alam ni Jesse Vargas kung paano niya nga ba pupuruhan itong si Pacquiao. Makikita po sa naging laban na ito mga idol ang agwat ng kanilang mga kakayahan na kung saan ay mas napupuruhan ni Pacquiao ang mas batang kampiyon na si Jesse Vargas. Inakala ni Vargas na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao, kung saan nga po ay nauuna pa nga po itong kumaway sa mga fans na para bang gusto niyang iparating na naniniwala siya na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao. Pero katulad nga ng inaasahan mga idol, ay dahil nga sa mas maraming naipatamang malalakas na suntok itong si Pacquiao, ay kaya naman siya ang nanaig sa laban at nag-uwi ng WBO Welterweight World Title Belt.